A blessed day to you, dear learners. Welcome to an enriching journey of discovery. Today, we'll delve into the fascinating world of theories and contributions to human evolution and genetics. Your safety is our utmost priority, so please take all necessary precautions as you immerse yourself in this video. May you be guided, protected, and inspired as you continue your quest for knowledge. Join me on the Teacher Lumabon YouTube channel for an enlightening experience, where we'll explore ideas, sharpen skills, and celebrate the joy of learning together. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. A beliefs about human beings. First, divine theory. This belief suggests that humans were created by a divine being or higher power, as described in various religious texts. It emphasizes faith-based origins rather than scientific explanations. Mga paniniwala tungkol sa tao. Una, divine theory. Ang paniniwalang ito ay nagmumungkahi na ang mga tao ay nilikha ng isang banal na nilalang o mas mataas na kapangyarihan, tulad ng inilarawan sa iba't ibang mga relihiyosong teksto. Binibigyang diin nito ang mga pinagmulang batay sa pananampalataya sa halip ng mga paliwanag na siyentipiko. Second, Systema Naturae by Carl Linnaeus, Carolus Linnaeus. Published in 1735, Systema Naturae introduced a hierarchical classification system for organisms, including humans. Linnaeus classified humans under the genus Homo and species Sapiens, emphasizing anatomical similarities with other animals. Pangalawa, Systema Naturae ni Carl Linnaeus, Carolus Linnaeus. Na-i-publish noong 1735, ipinakilala ng Systema Naturae ang isang hierarchical classification system para sa mga organismo, kabilang ang mga tao. Inuri ni Linnaeus ang mga tao sa ilalim ng genus na Homo at species Sapiens, na nagbibigay diin sa anatomical na pagkakatulad sa ibang mga hayop. Third, Jean-Baptiste Lamarck, the concept of evolution. Lamarck proposed that species could evolve over time through the inheritance of acquired traits. He argued that organisms adapt to their environment during their lifetime, and these changes could be passed on to their offspring. Although later disproved, his ideas laid groundwork for evolutionary thought. Pangatlo, Jean-Baptiste Lamarck, ang konsepto ng ebolusyon. Iminungkahi ni Lamarck na ang mga species ay maaaring umunlad sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pamana ng mga nakuhang katangian. Nagtalo siya na ang mga organismo ay umaangkop sa kanilang kapaligiran sa panahon ng kanilang buhay, at ang mga pagbabagong ito ay maaaring maipasa sa kanilang mga supling. Bagamat kalaunan ay pinabulaanan, ang kanyang mga ideya ay naglatag ng batayan para sa evolusyonaryong kaisipan. Fourth, Erasmus Darwin. Erasmus Darwin, the grandfather of Charles Darwin, suggested that life evolved from simple forms to complex organisms. He is credited with the concept of the inheritance of acquired characteristics, which influenced early evolutionary theories. Pang-apat, Erasmus Darwin. Iminungkahi ni Erasmus Darwin, ang lolo ni Charles Darwin, na ang buhay ay umunlad mula sa mga simpleng anyo hanggang sa mga komplikadong organismo. Siya ay kredito sa konsepto ng pamana ng mga nakuhang katangian na nakaimpluwensya sa mga maagang teorya ng ebolusyon. Fifth, Charles Lyell, Principles of Geology. Lyell's book Principles of Geology, 1830 hanggang 1833, introduced the concept of uniformitarianism, proposing that Earth's features were shaped by slow, gradual processes over time. His work significantly influenced Charles Darwin's thinking on the timescale required for evolution. Panglima, Charles Lyell, Mga Prinsipyo ng Geology. Ipinakilala ng aklat ni Lyell na Principles of Geology, 1830 hanggang 1833, ang konsepto ng uniformitarianism, na nagmumungkahi na ang mga tampok ng Earth ay hinubog ng mabagal, unti-unting proseso sa paglipas ng panahon. Malaki ang impluwensya ng kanyang gawain sa pag-iisip ni Charles Darwin sa takdang panahon na kinakailangan para sa ebolusyon. B. Theory of Natural Selection, proposed by Charles Darwin and Alfred Russel Wallace. In 1858, Charles Darwin and Alfred Russel Wallace independently presented the theory of natural selection, which became the cornerstone of evolutionary biology. Key points of the theory. First, variation. Within any population, individuals exhibit variations in traits, e.g., size, color, behavior. Second, competition. Organisms compete for limited resources such as food, shelter, and mates. Third,
Survival of the fittest, individuals best adapted to their environment are more likely to survive and reproduce. Fourth, heritability, favorable traits are passed on to the next generation. Over time, this leads to changes in populations, and eventually, the emergence of new species. Teorya ng natural selection, iminungkahi ni Charles Darwin at Alfred Russel Wallace. Noong 1858, independenteng ipinakita ni Charles Darwin at Alfred Russel Wallace ang teorya ng natural selection, na naging pundasyon ng evolutionary biology. Mga pangunahing punto ng teorya. Una, pagkakaiba-iba sa anumang populasyon, ang mga individual ay nagpapakita ng mga pagkakaiba-iba sa mga katangian, laki, kulay, pag-uugali. Pangalawa, kompetisyon, ang mga organismo ay nakikipagkompetensya para sa limitadong mga mapagkukunan tulad ng pagkain, tirahan, at mga kapareha. Pangatlo, survival of the fittest, ang mga individual na pinakaangkop sa kanilang kapaligiran ay mas malamang na mabuhay at magparami. Pang-apat, heritability, ang mga kanais-nais na katangian ay ipinapasa sa susunod na henerasyon. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa mga pagbabago sa mga populasyon, at sa huli, ang paglitaw ng mga bagong species. See Gregor Mendel's experiments and contributions to genetics. First, Mendel's research in pea plants. Gregor Mendel, known as the father of genetics, conducted experiments between 1856 and 1863 using pea plants, Pisum sativum. He studied traits such as flower color, seed shape, and plant height, discovering predictable inheritance patterns. See mga eksperimento at kontribusyon ni Gregor Mendel sa genetics. Una, pananaliksik ni Mendel sa mga halaman ng pea. Si Gregor Mendel, na kilala bilang ama ng genetics, ay nagsagawa ng mga eksperimento sa pagitan ng taong 1856 at taong 1863 gamit ang mga halaman ng Gisantes, Pisum sativum. Nag-aral siya ng mga katangian tulad ng kulay ng bulaklak, hugis ng buto, at taas ng halaman na natuklasan ang mga predictable na pattern ng mana. Second, key findings. Law of segregation. Each individual has two alleles for a trait, and these alleles segregate during gamete formation, resulting in offspring inheriting one allele from each parent. Law of independent assortment. Traits are passed independently of each other if they are on different chromosomes. Pangalawa, mga pangunahing natuklasan. Law of segregation. Ang bawat individual ay may dalawang alleles para sa isang katangian, at ang mga alleles na ito ay naghihiwalay sa panahon ng pagbuo ng gamit na nagreresulta sa mga supling na nagmamana ng isang allele mula sa bawat magulang. Batas ng independent assortment. Ang mga katangian ay naipapasa ng nakapag-iisa sa isa't isa kung sila ay nasa magkakaibang chromosome. Third, DNA and RNA research. Although Mendel did not study DNA directly, his principles laid the foundation for understanding the molecular mechanisms of inheritance. Later discoveries in DNA and RNA structure and function helped scientists uncover how genetic information is encoded and transmitted across gene rations. Pangatlo, pananaliksik sa DNA at RNA. Bagaman hindi direktang pinag-aralan ni Mendel ang DNA, inilatag ng kanyang mga prinsipyo ang pundasyon para sa pag-unawa sa mga mekanismo ng molekular ng mana. Ang mga natuklasan sa ibang pagkakataon sa istruktura at paggana ng DNA at RNA ay nakatulong sa mga siyentipiko na matuklasan kung paano naka-encode at ipinapadala ang genetic na impormasyon sa mga henerasyon. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on social science. Reviewer, if you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.